Sa DZRH, sa Elizalde. Get the bus, it's time to mend. O corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, Isang mapayapang hapon Pilipinas, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Unang araw ng Pebrero at isang importanteng okasyon ang pinaghahandaan namin sa buwang ito. Biruin ninyo, 20th anniversary na ng Ballet Manila. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nung nagsisimula pa lang kami as a professional ballet company with only 12 dancers na napakabata pa noon. Well, sa kabila ng napakaraming pagsubok at sakripisyo, nandito pa rin kami. Not only did we survive, we thrived. At sa hapong ito, inaanyayahan ko kayo na samahan kami para magbalik tanaw sa kung paano nagsimula ang Ballet Manila kasama ang ilang founding members nito na ngayon ay bahagi pa rin ng grupo as we celebrate BM's 20th anniversary. Kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama sina Osias Barroso, Eileen Lopez at Christopher Monani sa aming pagbabalik. Noong Pebrero 1995, 12 kabataang ballet dancers ang sama-samang bumuo ng Ballet Manila sa pamumuno ng iginagalang na artistic director at choreographer na si Eric V. Cruz at ang prima ballerina na si Lisa Makuha. Layunin ng bagong ballet company na dalhin ang nakabibigahaning mundo ng classical ballet sa lahat ng sulok ng bansa sa ilalim ng adhikaing Ballet for the People. Mabilis na nakilala ang Ballet Manila bilang pangunahing classical ballet company sa Pilipinas dahil sa mahigpit na pagtataguyod nito ng Vaganova method, isang paraan ng pagtuturo ng ballet na unang ginamit sa Russia bilang pinakamataas na pamantayang sa estilong klasikal. Mulat sa pool, naging misyon ng grupo na isayaw ang ballet sa iba't ibang non-traditional venues tulad ng mga school auditoriums at Town Plaza, maging ang mga basketball court at sabungan. Dahil dito, itinuring silang mga artista ng masa na nagdala ng ibayong interes sa panonood ng classical ballet, maging sa mga pangkaraniwang tao. Sa ngayon, ang Ballet Manila ay mayroong mahigit na 60 miyembro, kabilang na ang mga company apprentices at scholars na pawang professional dancers na rin. Regular silang nagtatanghal sa dalawang teatro, ang Aliw Theater at Star Theater, bukod sa mga invitational concerts sa loob at labas ng Pilipinas. Sa loob ng 20 taon, nakapagtala na ang Ballet Manila ng halos 5,000 performances sa iba't ibang lalawigan ng bansa at halos 200 foreign performances sa Amerika, Asia at Europa. Bukod dito, itinatag din nito ang Ballet Manila School kung saan patuloy na hinuhubog ang mga kabataang mananayaw na gustong maging professional dancers. At ang Project Ballet Futures na isang dance scholarship para sa mga kabataang may angking talino sa pagsasayaw, subalit walang pangtustos ng kanilang edukasyon. Bilang performing group, 3 beses na tinanggap ng Ballet Manila ang parangal bilang Best Classical Dance Company mula sa Aliw Awards Foundation noong 2012, 2013 at 2014. Samahan nating magbalik tanaw sa kanilang ika-20 anibersaryo ang Ballet Manila, kasama ang mga founding members nito na ngayon ay bahagi pa rin ng grupo. Co-Artistic Director Osias Barroso, Managing Director Christopher Monani at Rehearsal Mistress Eileen Lopez. Kasama po natin ang 3 sa mga founding members na ngayon ay bahagi pa rin ng Ballet Manila, sina Osias Barroso, Christopher Monani at Eileen Lopez. Welcome to Art to Art. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Art to Art. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Lisa. Good afternoon, Philippines.
Oo nga, parang hindi tayo araw-araw nagkikita, no? So ngayong Sunday afternoon ay nagkita pa rin tayo dito naman sa Art to Art. Okay, sa ngayon, nagtatanghal tayo sa libo-libong mga estudyante mula preschool hanggang kolehiyo. Yung iba ay anak na o kaya minsan nga mga apo na ng mga unang nanonood sa atin noong bata pa tayo. At nung nagsimula pa lang tayo 20 years ago. I can't believe it. 20 years ago. So para sa mga 20 and under na mga tagapakinig natin ngayon at mga nanonood sa RHTV, let's look back at how we first began. So, Shaz, ikaw na magsabi, paano nagsimula ang Ballet Manila? Mga December ng 1994, nagkasama-sama lang yung mga tenor dancers. Kasi nga nalaman namin na hindi ka nasasali. Hindi sa dating kumpanya Oo, hindi ka natin. nasasali. Oo. So, parang ako talaga, hindi na rin sasali nun. Tapos nalaman ko rin yung 10 sa mga ibang dancers, ayaw na rin sumali. So parang, alam ko, niyaya tayo ni Tito Eric mag-dinner. Eric V. Cruz. Eric, our first artistic director. Sabi niya lang, alika dinner tayo, Lisa siya. Ganyan. And then, bigla na lang niya sinabi, why don't we put up our own ballet company? Parang gumanon lang siya. So at the time, parang joke lang. Sige, subukan natin. Hindi talaga seryoso. Yeah, no? parang sige, let's just try. Subukan lang natin. A matter of fact, ang unang nating pangalan nun was Sayaw Soul Sisters. Yes, SSS. SSS. Oo. And then, nagkaroon tayo ng parang seed money mula dun Sa competition. yung fundraising na ginawa natin para sa dalawa nating estudyante na naging miyembro din Ng Ballet Manila at that time. At that time. Yun lang yung seed nag-register money. na tayo sa SEC. Yes. Tapos tuloy-tuloy na. Iba-ibang pangalan ng suggestion. Merong ballet friends. At meron pa yung chamber ballet something. Iba-iba. Tapos yun nga yung, actually, I was one of the isa sa nagsuggest ng Ballet Manila. Kasi nga sabi ko, parang yung Manila nakikita sa airport. Sabi ko, Ballet Manila, i-register natin. Ayun. Kasi nga, ikaw si Lisa. Tinanggap naman. Tinanggap agad ng SEC. Okay. And Eileen, Chris, kayo naman, mga teenagers pa kayo. Nung, nung tinayo ang 20 years Ballet ago. Manila, sa panahong yon, what made you, take the risk? Siyempre, malaking, malaking pagbabago yon sa buhay ninyo as young dancers. To form a new company. Para sa akin, bago pa lang ako sa pagsasayaw. So my loyalty was with you and Shaz at that time kasi kayo yung mga teachers namin. So when the idea na magbubuo ng panibagong kumpanya, it was not a question for me. Sumunod lang ako dahil ang gusto ko, kung nasan yung mga teachers ko, nandun din ako. What about you, Eileen? Sa akin, I wasn't happy with the last company we were in. And plus, siguro naging plus factor sa akin na I was gonna be with friends. My closest friends in that past company. And I trusted Tito Eric, you and Shaz nung na hindi naman kami maaalangan. So, tsaka kayo rin kasi yung teachers namin doon. So, we believed in the three of you. So, Okay. So, those early days, ano yung mga natatandaan ninyo about those, especially yung mga first year ng Ballet Manila? Wala tayong studio. Walang studio. Palipat-lipat tayo ng studios. Tapos Para tayong minsan- mga squatter, no? Tapos ginagamit natin yung makeshift studio niya sa makeshift Kasya studio kami sa doon. sa na Heroes hindi na Hills. mararanasan ng mga kabataan miyembro ngayon. ng Hindi Ballet na. Manila ngayon. Oo. Minsan magkaklase kami sa Heroes Hills and then aalis tayo, pupunta tayo sa Mayon Street. Mayon Studio o kaya sa studio ng Chameleon sa West Avenue. Okay, Shirley, Sa Quezon City. Quezon City. Tapos meron pang studio sa Mandaluyong. May studio pa sa Mandaluyong. Palipat-lipat tayo ng Palipat-lipat. studios. Whoever would let us in.
Tsaka kung sino yung pwede. Right. Kasi nga ginagamit din yung mga studio. Tapos yung nagwa-warm up tayo ng tig-aanim, no? Dun sa Yeah. studio, 2 classes. Sa Quezon Heroes City, Hills. sa Heroes Hills. 2 batches. Two batches. Tsaka 2x2 lang yung center. Center. Tapos yung opisina, yung guest bedroom, Guest bedroom. ng bahay sa Quezon City. Kayo ni Chris na naghahanap ng sponsors. Oo. Saka yung salamin natin, kalahati lang. Pwede makita, di ba? Oo, kalahati. Hindi kita yung paa. Kasi yun lang ang kaya natin. Oo. Tapos yung biyahe natin, super ferry, Yeah. Yes. For performances. sa mga sa performances. Tayo din nagro-roll ng kami nagro-roll ng yung mga boys. Tayo nagsiset up ng, Nagsiset up ng tablado. kumbaga, dancer and all around. All around. Oo. Ang naalala ko naman noon is talagang nag-spend ako ng 6 hours na ini-edit ko lang yung music sa studio. Yung tape music pa kasi, no? Tapos, cassette tape pa. Cassette tape pa Oo, tayo. ang ginagamit. Kaya Tapos, walang dead syempre, cue. walang dead cue. Kaya So, pag- talagang i-edit lahat. Talagang bibilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, go! Tsaka O, walang diba? speed changes. Walang speed change. Kung mabagal yung music, Hindi mabagal. lang Kung mabilis, yung, mabilis. what do you call that? Real. 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 There was a time nag-real pa rin tayo. Ako, I remember pag mga shows, costume change lang ang pahinga natin kasi every other dance, kasama ka. Because we were doing a 2-hour show with just 12 dancers. Yeah. So we had to. Everybody was pretty much in everything. Talagang walang pahinga. Walang pahinga. And then, yes. nagmo-motorcade tayo. Nagmo-motorcade. Radio visits. Naglalaba. Naglalaba. Oo, Those were the days. Okay, actually. Pero what about yung performances? Ano yung mga most memorable actual performances ng ballet? Siyempre yung first performance natin sa PCI Bank. PCI Bank, yeah. That Yun was, yung that was really memorable. pinaka-memorable. Yung Francisco Santiago Hall performances. Because we actually had a lot of people come. We weren't expecting people were gonna come. Pero maraming nanood. Tsaka maganda rin yung mga reviews. At saka I think yung pinaka-memorable na performances natin, yung mga pagpupunta tayo sa probinsya. Yes. Tapos, ganun ka-effective Maganda yung yung- show. yung mga kahit puro response. classical na yung pagsasayaw natin. And yung, at that time, wala pang protection yung Ballet Manila. Yeah, kaya naloloko tayo. Naloloko tayo ng mga iniwan iba. tayo sa isang probinsya. Nabombo radyo pa ako. Minsan, di ba, nainiwan tayo ng producer Yes. with the bill. Tapos, ano pa Sinabi yun? niya din sa audience, nagkasakit ka. Tapos yung merong mga palaka sa backstage, Yes. di ba? Wala Or kasi semento yung stage. semento ang stage. Walang dressing room. Walang dressing And room. toilet. Oh, walang toilet. May mga paniki, may mga palaka, may mga Goats. pusa, May o manok. may mga manok, may mga Or kambing. goats. Ang talagang ballet for the people. Yan talaga. But sa akin, one of the most memorable performances is our first show sa UP. Kasi that was the first show where We were officially Ballet Manila And with the also- other companies. Right, and also all the other dance companies and dance schools. Kumbaga, those that know dance first saw us. And that IDD. was our first official intro to them. So that was really memorable. At saka for us. nakakataba ng puso na we were acknowledged agad as a ballet company. Wala pang 1 year. So yun yung first official performance natin. Hindi ko din malilimutan yung mga press na lumabas nung mga medyo may controversial. Yeah. Oo. Na-editorial pa tayo Oo. several times. Yes. Nabigyan tayo ng life expectancy na 2 years. 2 years. 2 years. Sabi And talaga then, nila. what was that famous editorial by something about Clash of the Tutus, something like that? I think it was Teddy Boy that wrote it. Something like na yun nga kung kailangan pa daw ng isa pang kumpanya. And why not? Actually, it's a rebuttal from that life sentence that was given.
So they gave us 2 years. We're now 20. Yes. So haters and non-believers. Eat it. Paki-edit na. Pwede kayong i-edit, okay? So Chris, since medyo lumalabas na. Okay. So you were away for more than a decade. Yes. And experienced running, not just, you experienced working in a different ballet company after leaving Ballet Manila. I think after, ilang years ka sa BM before you left? 95, 6? 6 years, no? Oo. So, ano yung mga natutunan mo sa Ballet Manila na dinala mo sa career mo in Nashville Ballet and then dinala mo din sa career mo in running your own dance company after that? I think it's the discipline and the commitment to the highest standard of dancing. That's really what I brought sa United States, and I think what made me stand out. Because every time people would see me perform, or even my co-dancers, that's the first thing that they would notice. Your training is really good. So, and that training is nakuha natin syempre sa Russian Vaganova roots ng Ballet Manila. And not just that, but our guest teachers from Russia na dumarating every year. And Eileen, kumuha ka ng lots of classes under our guest Russian ballet teachers, most especially si Tatiana Dalenkova at si Sergei Vikulov. So you've stayed on for the last 20 years, and now nagtuturo ka na ng younger batch of the younger generations of Ballet Manila. So anong klaseng fulfillment naman ang nakukuha mo sa pagtuturo? Masaya na nalilipat ko sa kanila. Lahat ng natutunan ko kay Tatiana, kay Sergey, sa'yo, kay Teacher Shaz. When you see them on stage, dancing for the first time, kasi I'm teaching the beginners, basically. Ang saya na, nakakasayaw na sila. Lahat ng tinuro mo, nakikita mo, ginagawa na. Minsan sa gilid, sa wings, naiiyak na lang ako. Kasi nakikita ko ayan yung tinuro ko. Tapos ang ganda-ganda nila sa stage. Yung ganun. So, parang anak mo lahat sila. No? Yes. And then parang, since, sabi nga ni Teacher Shaz, parang guardians na rin tayo ng company and ng school. So, kinikip namin kung ano man yung tinuro ni Tatiana sa atin, na strict na yun pa rin. Huwag nating ibahin, huwag nating i-alter. So, yun yung tiniteach ko sa kids ko ngayon. Yes. And ang reputation ng Ballet Manila company at ng Ballet Manila School ay talagang medyo exacting yung standards at saka mahirap. Demanding. Pero mahirap naman talaga ang pagsayaw eh. Exactly. So, talagang, ganun lang yon. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa 20th anniversary ng Ballet Manila. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa sining biswal, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines sa pakikipagtulungan ng CMA Bernardo Foundation for Fine Arts Incorporated at sa suporta ng Sony ang retrospective exhibition ng geometric abstractionist na si Constancio Maria Anastasio Bernardo. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 101st birth anniversary ni Bernardo. Tampok ang 85 obra niya sa Bulwagang Juan Luna at Bulwagang Fernando Amorsolo ng CCP sa Rojas Boulevard, Metro Manila. Nagbukas nitong November 20, makikita ang exhibit hanggang February 15, 2015. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 832-3702. Mag-email sa ccp.exhibits@gmail.com o bumisita sa website na culturalcenter.gov.ph.
Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang mga founding members na kasalukuyang bahagi pa rin ng Ballet Manila. Co-Artistic Director Osias Barroso, Managing Director Christopher Monani, and Rehearsal Mistress Eileen Lopez. Okay, so what goes through your mind ngayon na magse-celebrate na tayo ng 20th anniversary ng Ballet Manila? Shas. Ano pa rin, parang ako minsan hindi pa rin makapaniwala na it's been 20 years. Kasi parang ang bilis lang eh. But siguro nare-realize ko lang siya 20 years when I see the kids na hindi na kids. And then I see more kids coming in na sinusundan nila yung footsteps ng mga former Ballet Manila dancers. And klarong-klaro, lalo na sa school natin. Kagagaling ko nga lang sa ibang bansa, lalo kong nakikita yung difference ng training natin. Kasi kahit sila, pag nakikita nila yung videos ng mga bata, na minsan 2 years pa nang sumasayaw or 3, ang galing-galing na. Yung sa training talaga ng BM, yun nga, yung mga nakuha nating training from our Russian teachers, talagang kitang-kita mo siya. Shas, nakailang generation ka na ng Ballet Manila dancers na na-train? Oh my Lord! Train natin. Siguro, I think 4, no? 4 to 5. 4 to 5. 4 to 5 generations pa. And we're talking about turnover. Turnovers, no? yes. Madami na. In fact, bahagi ng 20th anniversary BM 2.0 repertoire ang iyong choreography na iko. Yes. Na nakailang generation ng Ballet Manila dancers ang nakasayaw nung 2003 is no, when the first one was 1999. 2000. So it's been 16 years. Tapos ang mga nakasayaw sa school siguro marami na, halos lahat. Sabi nga nila, hindi ka BM student kung hindi ka dumaan ng icon. Kasi nga sabi nga mahirap daw. Sabi nito. That's right. Okay. So ano yung kanina bago tayo nung nag-umpisa pa lang ang episode, pinag-usapan natin yung pinanggalingan ng Ballet Manila. Ako, pag tinatanong ako kung paano ko i-describe yung last 20 years, sinasabi ko lagi, merong parang dalawang bahagi ng growth ng Ballet Manila. Ito yung BF, before Fred, at AF, after Fred. Kasi obviously, yung AF, yung after Fred, talagang lumaki yung ating resources. You know, hindi na tayo parang squatter na palipat-lipat ng studio, nagkaroon na tayo ng studio of our own, and eventually nagkaroon tayo ng theaters of our own, you know. Obviously, yung facilities ng Ballet Manila talagang nag-improve, yung resources talagang lumawak. So, and considerably lumaki ang number of dancers natin from 12 to 57. 57. 57 paying paid dancers. Okay. And marami pang mga trainees and Right. scholars, Right. no? So, aside from that, ano pa yung mga marked improvements sa company na naobserbahan nyo in the last 2 decades? Increase in repertoire. Nagkakaroon na tayo ng nadagdagan yung mga sayaw o repertoire na sinasayaw ng Ballet Manila, especially from international choreographers. Kasi nung nagsisimula pa lang tayo, we were limited on what we can do and what we can pay choreographers. So it's either Shaz or Ian who would do most of the choreography. And also, it's just standard classical rep is what we'll do. Tito Eric's choreography too, we would do. But in the past 20 years, the number of pieces that we have in Ballet Manila, it's some of the other companies internationally, they do it, or choreographers that work with them too. Nagtatrabaho na rin sa atin. So that's a vast improvement. Plus naka-develop na rin tayo ng in-house choreographers. Na ang gaganda rin ng piyesa nila, na nagsistay na rin sa company. Yun, isa din sa very remarkable asset na nakikita natin sa BM ngayon. Tapos And like we have sent also people to competitions.
Yeah, that's right. So, We've sent students to international Yes. ballet competitions at lumaki din ang enrollment ng sa ballet school. Manila Yes. school, no? Oo. Tapos yung the Ballet Manila alumni who's making great strides abroad or internationally, whether competitions or memberships in international companies, dumami na din. Okay. Well, bago tayo mawalan ng panahon, let's talk about the BM 2.0. It's coming up on February 28 and March 1. BM 2.0, the 20th anniversary concert. So ano ang makikita ng mga tao? Akala mo, hindi ko alam, ano? Ano ang makikita ng mga tao sa BM 2.0? In line din sa sinabi nga ni Chris, a great choreographer na guest natin ngayon, si Annabel Lopez Ochoa. Meron siyang piyesang gagawin for BM. So, yun, ipapakita natin na ang Ballet Manila ngayon, yun yung bagong nangyayari na rin. Plus, yun nga, in reference to Teacher Eileen's mention about people that we sent to ballet competitions, isa sa pinaka-successful si Christine Rocas, who is now a big dancer, a big name in the Joffrey Ballet. She will guest for us. Yun yung something to watch out for. And ang another evident na mapapansin mong bago sa BM, ang dami ng foreigners. So, yun, we will highlight some of the good, outstanding foreign dancers that will perform Pakita for our opening number. And of course, yung Ecole to showcase the company. Tsaka yung Pakita, syempre, kasi classical. Kasi classical. Sa kailangan iba-ibang merong classical klase. ballet. Tsaka yung choreography ni Gerardo Francisco na Which is, yun naman, yung OPM. OPM. Yeah. Oo, OPM. Yun nga yung maganda sa BM 2.0. It was conceptualized to highlight 5 things that distinctly separate Ballet Manila and what we are always trying to strive for in our mission sa Ballet Manila. So that is our highest commitment to the highest standards of classical dance, and that will be represented by Pakita. And then our pride in showing our alumni, that will be represented by Christine Rocas, as Shaz had said. Our international choreography or international choreographers, which Annabel Lopez Ochoa is representing. And then our commitment to ballet for the people through original Filipino music and in-house choreographers through Gerardo Francisco's Taralets. And of course, our school, which will be represented by Ecole. Okay. So, Chris, that's what they expect sa repertoire ng BM 2.0. What about what's in store for Ballet Manila for the rest of the year? Oh, yes. Our 20th season, we will open with Tatlo Pang Kwento ni Lola Basyang, which is our usual August Filipino ballet. And then we will have our classical ballet for this year will be Romeo and Juliet, which we will do it in October. And we will do it with the ABS-CBN Orchestra with Maestro Gerard Salonga. And then for our holiday series, we will do the full-length Pinocchio by our co-artistic director, C.S. Barroso. And then we will end the season with Rebel, which is an adaptation of Spartacus by British choreographer Martin Lawrence. So a really exciting 20th season ahead. But before the 20th season, meron tayong summer intensive. Eileen? Okay, this summer, we have a lot of in store for them. We have the hip-hop classes, the modern classes, we have adult ballet classes, plus of course the usual baby ballet, level 1, level 2, level 3, point class, boys class, variations. Saka talagang intensive ang training intensive nito. training, yes. April 6 to May May 30. 31. Okay. So, Shaz, looking back, what are you most proud of Ballet Manila and what made you stay in Ballet Manila? Wow, ang hirap. Parang Miss Universe. Pang Miss Universe. Looking back, I think yung genuine love for ballet, dance, and yung our vision to
really preserve the classics. At the same time, branch out. Kasi ang nangyayari din ngayon sa dance world, yung pinaka-roots of the ballet, which is really the classic form, yung pinaka-purest of the form, nawawala na. Hindi na napapreserve. So I think what's really good in Ballet Manila is we're trying to keep the tradition active, but at the same time, we branch out. So, BM 2.0, onward and forward. Sige, so magpa-plug ako ngayon ng concert details. Mga kaibigan, manood po tayo ng BM 2.0, the 20th anniversary concerts. Ipapalabas namin ito sa Aliw Theater on February 28 at 7:30 p.m. at March 1 at 3 p.m. Makukuha ninyo ang tickets through Ticket World. Just call 891-9999 for details, or you can go to www.ticketworld.com.ph. At bisitahin nyo din kami sa aming website, www.balletmanila.com.ph, and you can also follow us on Twitter at Ballet Manila, at Instagram, Ballet Manila din, and Facebook. You can like our Facebook page. So maraming salamat sa pagbisita ninyo dito sa amin sa hapong ito. Magkikita muli tayo. Osias, Eileen, and Christopher, maraming salamat. Thank you. Okay, to all our listeners and viewers, manood po tayo ng 20th anniversary concert. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.